Kampo ni Eman Bacosa nagreklamo na mga boss sa Games and Amusement Board. Ayon sa ulat mula kay Paukas Sports, isang formal na reklamo ang isinampa sa GAB laban sa boksingerong si Perez at referee na si Gerald Tomeldan. Ang reklamo laban kay Perez ay may kaugnayan sa umano'y rabbit punches o mga suntok sa batok na naibato kay Eman Bacosa. Kasama rin sa inireklamo ang referee dahil sa umano'y naging pag-o-opisyal nito sa naturang laban. Sa ngayon wala pang inilabas na official na decision ang GAB hinggil sa reklamong isinampa. Inaasahang dadaan ito sa tamang proseso ng investigasyon bago maglabas ng anumang hatol o kaukulang aksyon. Ayon nga po kay Paukas Sports, ang reklamo ay galing umano sa manager ni Eman Bacosa na walang iba kundi ang kanyang nanay. So nanay ni Eman Bacosa ang kanyang manager mga boss. Sa iba pang balita, trending na naman po ang post ng The Ring Magazine kay Cuadro Alas. Pero nagtataka ako bakit sa Facebook lang pinopost ang report kay Casimero. Kung titignan natin sa X account ng The Ring kung saan dito lahat pinopost, hindi po nila pinopost dito ang tungkol kay Cuadro Alas. Bakit kaya mga boss? Kaya marami na po ang nagdududa na baka Pinoy ang admin ng The Ring Magazine. Marami nga po ang nagsasabi na mas trending si Casimero kaysa kay The Monster Inoue. Mas pinapansin daw po kapag pinopost si Casimero. Siyempre mga boss, dito sa Pilipinas, mas aktibo kasi ang mga Pinoy fans pagdating sa Facebook. Sa Japan, hindi naman mahilig mag-Facebook ang mga yan dahil busy sa trabaho. Ang kagandahan sa Japan, kapag may boxing event, nagbabayad sila at nanonood ng live. Dito sa Pilipinas, kahit marami po ang reaksyon sa Facebook at views, pero kapag may boxing event na, kakaunti lang po yung mga mahilig talaga sa boxing na handang magbayad para lang makapanood ng live. Samantala, sinasabi nga po ng mga fans, buti pa nga raw si Cuadro Alas. Pinapansin ang kanyang mga post ng The Ring Magazine. Samantala raw si Wonderboy Martin na number 1 contender ni Naoya Inoue, hindi man lang daw pinopost ng The Ring Magazine. Sinabi ni Wonderboy Martin sa kanyang live na i-announce ang kanyang next fight sa susunod na buwan at malaking laban daw ito. Sino kaya ang sinasabi ni Wonderboy Martin na kalaban niya? Abangan po natin. Samantala, sinabi naman po ni Agit Kabayel, nire-respeto niya ang desisyon ni Alexander Usyk na binitawan na lang ang titulo. Nakahanda raw si Agit Kabayel na lumaban para sa bakanteng titulo. Kung posible pala makakalaban ni Agit Kabayel sa bakanteng WBC, pwede niyang labanan si Tyson Fury. O kaya, pwedeng i-upgrade na lang si Agit Kabayel bilang WBC champion at number 1 challenger niya si Tyson Fury. Sa iba pang balita, nagbanta nga po si Jaron Ennis kay Xander Zayas. Sabi po ni Jaron Ennis, tatapusin niya ito sa impresibong panalo. Target nga po ang isang knockout. Kung hindi raw niya ma-knockout si Xander Zayas, siguradong mabugbog ito hanggang 12 rounds. So ano ang prediction niyo dito mga boss? Bukas na po ang laban na ito, tanghali oras dito sa Pilipinas. Okay mga boss, follow for more updates.